This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood pa rin po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob na isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay mula kay Kristo. Kaya naman po mga ka-TikTok, wag po kayong lilipat ng mga istasyon na niyo pong pinapakinggan sa mga oras na ito. And yes, binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station ngayon na 89.1 FM. At nanonood din sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Hello po sa inyo. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe and like and follow, pakisubscribe, like and follow na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto niyo po i-share sa amin, at kung meron kayo mga comments or mga tanong or mga pabate, kayo lamang po ay mag-text or tumawag sa ating mga numero na 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, so muli magandang gabi po sa ating lahat mga ka-TikTok, at muli binabati po namin ng lahat ng mga masusugid po namin mga tagapakinig sa 89.1 FM, ang ating po mga timbahay, si nanay, si tatay, si ate, si kuya na naglalaban, nagluluto, o kahit nga po yung mga driver natin na sa kasalukuyan ay nagmamaneho po, manong driver, manong tsuper. Wag po kayong lilipat ng inyo po mga pinapakinggang stasyon ng inyo pong mga radio, dahil po talaga namang grabe din po ang ating makakasamang guest ngayong gabi, DJ Jazz. And yes, totoo yan. Tayo ngayon ay nasa 23rd natin na episode na. And kung hindi po kayo nakakapanood na iba po namin mga episode, punta lang po kayo sa ating Facebook page na Tinig ng Pag-asa, at mapapanood niyo po doon ang ating mga previous episodes. At tunay po na mababless po kayo. So talagang go there po to check our other episodes. Yes, kaya po kung na-miss niyo po yung aming pong mga, nung aming pong episode last Tuesday, ay pumunta lang po kayo sa aming pong Facebook page na Tinig ng Pag-asa. Talaga namang mababless kayo sa inyong mga mapapakinggan. Yes. So, ang pamagat ng ating episode ngayong gabi is From Lupus to Victorious. Oh, parang kakaiba to ngayong ating guest ngayon, DJ Jazz. Totoo. Oo, so kung may makakilala po kayo mga ka-TikTok na may mga ganun din pong klaseng kondisyon na nag-struggle sa lupus, pero paano siya naging victorious despite of this kind of sickness, no, DJ Hindi Jazz? biro yun, Hindi DJ biro. Ra. Kaya naman, DJ Jazz, ipakilala po natin ang ating makakasamang guest ngayong gabi. So, ang ating mga kasamang guest ay walang iba kundi si Mabel Liege. Ayan, hello Ate Mabel. Hello DJ Rock and DJ Jazz. Ayan. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ayan, bati ka muna, wag kang kabahan. Ayan, sige, ako bati. lagi kinakabahan. Pero binabati ko po ang mga taga Masinop Church sa Tondo, De La Cruz family sa Agusan, at marami pa pong iba, mga Rimandiman sa Pangasinan. Ayan po. Taga-Tondo pala. Hello sa mga taga-Tondo. Yes. Ayan. Pero di kayo nakakatakot, no? Mga kakausap po natin. Ayan. Oy, pero alam mo, kayo doon. Hindi po kayo nasaktan. Ayan, sa totoo lang, hindi naman talaga siya scary as what we know. Yeah. I've been Mababait po there. kami. Totoo yan. Kaya naman, pakilala na natin, sino ba si Mabel? Basic introduction about yourself, Mabel, para naman makilala ka ng ating mga nakikinig sa mga oras na ito. Ayan, para po sa mga tagapakinig at ganyan din po kay DJ Jazz and DJ Rock. Ako po si Mabel. Ako po ay tubong Tondo. Galing po ako sa malaking pamilya ng 10. Wow. Bali, 8 po kami magkakapatid. Ayan, yung youngest lang namin ay namahinga na. Masasabi ko na ako ay nag-college ng matanda na, 26 na, nung nag-college po ako. So, I was 10 years older than my classmates, and graduate ako ng
Bachelor of Elementary Education. Tung 31 years old na ako. And currently, I'm preparing for licensure examination. So, medyo late na, pero makakarating din doon sa tulong ng Panginoon. It's better late than never. Yes. Pero okay lang Amen. ba tanungin? Ilang Oo taon ka nga. na ngayon? Mag-40 na this year. Oh. Hindi halata. Praise Oo nga, God. si Ate Mabel ba ay single? Married? Single. Oh, single but not endorsing ba? O endorsing? No. I don't know. Hindi ba searching? I'm naniniwala po ako na ang marriage is a calling. Oh. And if I'm called to be To be a wife, wife, praise the Lord. Pero kung hindi, I'm contented naman. Oh. Yes. Parang At yung binigyan din ako kasi ng gift ng Panginoon ng isang bata. So, Oh, really? Yes Oo. po. Ilang taon na siya? ngayon 13 na siya. Wow. Praise So, God. ikaw ang tumatayong nanay niya? Yes. Pero atin, tawag niya talaga sa akin. Pero, ayun, ako na yung nagpalaki sa kanya, ganyan. Parang yung Wala mga nang nagiging guest natin talaga mga happily single. Wala nang Oo 1 year nga. old siya. Ayan, mag-1 na Oh, sa akin na siya. grabe. Oo, para sa'yo na talaga siya lumaki and all. Regards sa Ayan, kanya, pwede ayan. mo Ano mabatiin. Hi, Eliza. Pakabait Hello. ka. Babae. Yeah. Babae. Ay, see. So, sige, Mabel, sino ba si Mabel bago niya makilala si Kristo? Ayan. Masasabi kong kilala ko na si Kristo when I was young. Born in Adventist family. Though yung parents ko ay hindi Adventist, pero lumaki ako sa lolo't lola. So, sa umaga, doon ako sa lolo't lola. Tapos sa hapon, sa parents ko ako. Ako ay masigasig, palasimba. Laki ako sa children's department. Ganyan. Pero, ayun, ang aking kinalakihan ay masyadong mahirap. Ganyan. Parang kami yung sa relatives namin, sa family, sa clan, parang kami yung pinaka-list. Oh. Kasi dito sa Manila, kami yung pinakamalaking pamilya. So, tapos hindi ganun ka-unstable yung job ng parents ko, ganyan. So, lumaki kami, laging sumatatak sa isipan ko, magtapos kayo ng pag-aaral, ganyan, para hindi kayo mamatahin ng mga kamag-anak or ng mga ano. So, wala kaming pamamanap, kundi edukasyon lang, ganyan. So, ganun naging childhood ko. So, medyo mahirap, pero that time, hindi ko maiisip na sobrang hirap namin. Oo. Parang wala dun eh. Basta kumakain ka, masaya ka. Kahit mahirap, masaya yung childhood naman. Totoo. Doon, dahil sabi mo nga lumaki ka sa Tondo, so ano yung naging influence sa'yo nung, kasi maraming mga ano na, ang pag sinabi, ay Tondo, naku, matatapang yan, naku, paraging may awa yan, magugulo yan. Yun yung lagi naririnig natin, di ba? Pero ikaw, sabi mo nga, mababait kami. Oo. Paano naging buhay mo doon sa Tondo? Typically, pagkagising sa maaga, maingay na eh. Maingay yung paligid. So, contrast kasi yung parents ko. Yung father ko ay medyo strict siya. Pero, sila talaga yung laki sa Tondo. Yung mother side ko naman, sila yung meron siyang background ng Adventist. So, strict din siya, pero siya yung nagpapakalma sa father ko, ganyan. So, mabuti na lang, yung may part kasi doon sa Tondo na sobrang gulo talaga. Inalis kami doon sa medyo mapayapang part. Medyo mapayapang part ng Tondo, pero Tondo pa din. Pero ganun yung influence. Actually, lumaki rin ako na na-influence din talaga ng mundo. Kahit sa Tondo, kahit na sa Adventist ako nagsisimba, pero ginagawa ko rin yung mga kalokohan ng mga taga-Tondo. Pero peace po sa mga taga-Tondo. Mababait po talaga kami. So, may bawi, no? Oo nga. Ate Mabel, ano yung mga hindi mo makakalimutang pangyayari sa buhay mo that time? Siguro, isa sa maraming mga experiences, pero isa sa mga experiences when I was diagnosed with lupus when I was 19 years old. Yung lupus kasi parang autoimmune disease siya, na at first hindi namin alam kung ano nangyayari sa katawan ko. Konting na lang sumasakit yung buto ko, tapos namamanas, tapos may mga symptoms na nag-butterfly rash, parang nagiging lechon yung mukha ko, ganun yung color, iba yung color niya. Tapos, ayun, nalaman na lang namin na autoimmune disease pala siya, lupus. Napasok ka ba sa school nung panahon na yun, nung 19 years old ka? No, kasi after high school, parang nag-work ako as a sales lady. So, nag-work ka nung time na Yeah. yun? Parang katatapos lang ng work nun.
So, yun. So, ano yun? Like, parang ano yun? Namana mo ba siya? May ganun din ba sa pamilya niyo? Saan daw ba nakuha yun? Actually, na-research ko siya nung nagkasakit ako. Pero ang sabi, by genes daw, 3rd or 4th generation. Wow. So, hindi ko na alam kung saan siya. Pero kala ko nga kay Marcos, kala ko magkamag-anak kami ni Marcos. Thanks. Pero yung father ni President, kasi lupus din kasi yung naging sakit doon, di ba? So, yung pala, hindi ko alam. Pero siguro sa lifestyle na din, mula nung maliit. So, sa inyong family, ikaw lang yung kilalang may lupus? Ako Wala lang. kang ibang kakilala na may Wala na. Wala na sa father side, wala sa mother side. Ako lang talaga. Ang lubos na pinagpala sa Grabe. Ang lupus na pinagpala. Lupus na pinagpala ba yan? Lupos na pinagpala. Ano masasabi mo dun, DJ Jazz, sa ganong klase ng condition niya? Parang very rare talaga siya, no? And to the point na ikaw yung tinamaan nun. Ano naramdaman mo nung time na yon? Puro question. Kasi that was the time na parang hindi pa established yung, kilala ko lang Panginoon, pero walang relationship talaga. Isa ako sa mga leaders ng church, as a youth leader. Pero every Saturday lang ako sa Badista. Pero paglubog ng araw, excited ako lumubog ng araw. Tapos, wala nang kaibahan sa mundo. So, parang nare-restrict pa nga yung yung gusto kong gawin every Sabbath. Ganyan. Pero nung ang lakas ng loob ko pa magtanong sa Panginoon, Lord, bakit ako? Sabi ng Panginoon, siguro bakit nga ba hindi ikaw? So, ganun. Autoimmune disease kasi parang unti-unting kang nauupos. Ganyan. To the point na kahit sumubo ka ng pagkain, hindi ko kaya. Magsuklay ng buhok, hindi ko kaya. Umupo, hindi ko kaya. Nakahiga lang talaga ako. Tapos, whole day, may masakit na part na katawan ko. So, ngayon, nagme-medication ka? Paano yung treatment? Kasi it's been so many years na. Yes. A decade na, should I say. So, paano yung journey mo with that? Ang sabi ng doctor sa akin, magme-maintenance na ako ng steroid. Yan talaga. Steroids, tapos, for the whole day, meron akong mini-maintain na gamot na 10 na iba't ibang klase ng gamot. Plus pa yung steroid. Pero, unti-unti ko siyang winala. Tapos yung steroid ay unti-unti ko binabaan yung dosage niya. Kasi meron akong isang tito na missionary hi tito, hi daddy, sa Pangasinan, na sabi niya, Mary Heart, do it good like a medicine. Huwag ka magpa-stress, sa Panginoon lang, ganyan. So unti-unti, tinake ko yung na yun. And praise God, for now, wala na akong medication for how many years na po. Decade na din ba? Yeah, siguro almost. Wow, grabe. Kasi yung ganong klase ng condition, DJ Jazz, kailangan talagang mag-maintenance ka. Yung high blood nga lang, di ka nga lang unuod. Pero yung lupus, tapos for a decade na o ilang years na, anong nararanasan mo ngayon? May na-encounter ka ba? Nagugulat sa akin yung mga doktor na, kunwari, one time na bumagsak ako sa upuan. Kasi yung lupus ko kasi sa buto. Buto yung tinamaan. So, bawal ako madulas, madapa. Bawal ako magpakapagod. Kasi medyo, na yung crack na yung buto ko kahit saang buto. So, one time, bumagsak ako sa monoblock lang. Pero 2 months ako hindi nakalakad. Wow. So, hindi ako nakapagturo, ganyan. Tapos, natanggalan ako ng gallbladder, 2023. Tapos, nagkaroon ako ng pelvic TV. Ang dami nangyari. Pero, pag nalalaman ng doctor na, hindi ka na nag-maintenance ng lupus. ng steroid. Totoo. Bakit? Ganyan. Pero nagtataka rin sila, bakit ako buhay pa? Knowing na ang dami nangyari, tapos hindi ako nag-maintenance. Sabi ko sa Panginoon lang po, praise the Lord. Wow, grabe, DJ Jazz, yung sustaining grace ng Panginoon sa physical health niya, no? Totoo. Hindi basta-basta. Amen. So, ano reflection mo with regard to it na nakaya mo yun, na wala ka ng maintenance with it? One time po kasi, nanaginip ako. Sabi ko, one time, nanaginip ako, tapos hindi na ako makatulog. Sabi ko sa mama ko, hindi ako makatulog. Mama ko that time, hindi pa siya Adventist. Sabi niya, try mong sagutin yung sagot dun sa tanong dun sa panaginip mo. Sabi kasi nung isang tao sa panaginip ko, para sa'yo, ano yung buhay? Sabi sa akin, para sa'yo, ano yung buhay? Tapos, knowing na wala pa akong relationship sa Panginoon, pero sabi ko, sinagot ko siya bago tapos nanalangin ako. Sabi ko, para sa akin ang buhay ay paglilingkod sa Panginoon. Kung bibigyan man ako ng chance ng Panginoon na bigyan pa ng marami pang buhay, gusto ko maglingkod hanggang sa huling hininga ko.
Grabe, no? Simula pa lang yan, mga ka-TikTok. Wala pa tayo sa exciting part, no? Oo nga. Pero grabe talaga, DJ Jazz, no? Hindi basta-basta yung magkaroon ka ng ganong klase ng kondisyon. Talagang ubusin yung bulsa mo, no? At talagang mapati ang iyong, Mayaman. ang iyong Para sa mental mayaman. health, ang iyong spiritual life, talagang pwedeng maapektuhan, pero grabe yung sustaining grace ng Panginoon sa buhay mo. Kaya naman po, mga ka-TikTok, medyo bibitinin lang po natin ng konti ang ating pong kwentuhan at ating pong mapapakinggan ng isang napakagandang awitin na pinamagatang To Rescue a Sinner Like Me. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah.
sinner like me, a sinner like me, a sinner like me. At andito pa rin po tayo sa TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. And this is DJ Jazz. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock at patuloy pa rin po tayong nakikinig sa 89.1 FM. Ganun din po sa ating pong Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron ka nga po mga ka-TikTok na comment, suggestion, reflection o saloobin patungkol po sa kwentong pagbabagong buhay ni Mabel Aba, mag-comment lamang po kayo o tumawag po sa amin pong numerong 0918-9447-891. Muli 0918-9447-891. At kasama pa rin po natin ang ating guest na si Ate Mabel at ipagpapatuloy natin DJ Jazz ang ating pong kwentuhan tungkol sa kanyang pagbabagong buhay. Ayan. So finally gusto natin malaman, Mabel, paano mo nakilala si Kristo? Sabi ko nga kanina, di ba, mula nung maliit pa ako, kilala ko na siya sa children's story, sa children's department, sa lolo't lola ko. Malaking impact din talaga na yung mga tao sa paligid natin. Sila talaga yung nagpapakilala sa atin kung sino si Christ, di ba? Mula nung maliit pa tayo. Pero yun yung turning point ko nung ako ay nagkasakit. At first, nagka-question ako sa Panginoon, bakit ako ganyan? Bakit ako yung tinamaan out of all people? Maraming masasama dyan, pero bakit ako? Ako pa naman yung naglilingkod. Pero looking back, masasabi ko na, kailangan pala yun para i-mold yung character ko, para mas makilala ko pa siya. And masasabi ko na mula doon sa process ng, hindi pa talaga total healing, pero process na unti-unting pagaling, ay nakikilala ko ang Panginoon sa maraming mga experiences nangyayari sa akin. Pwede mo bang ikwento sa amin natin, Mabel, yung sabi mong mas nakilala mo siya during nung na-bedridden ka dahil sa kalagayan mo? One time, may isang gabi na hindi ako makatulog kasi in pain ako. Tapos, umiyak ako, ganyan. Tapos sabi ko, ayoko na. Maraming masakit. Sabi ko, pagod na ako. Sabi ko, ganyan, pagod na ako. Kung ilo-look back ko, siguro masakit yun sa parent, no? Na parang sumusuko na yung anak ko. Pero ang sabi sa akin ng mother ko, hindi pa siya Adventist at that time, sabi niya, Adventist ka pa naman. Sabi niya, Adventist ka pa naman, sinasabi mo yan. Sabi niya ganyan. Sabi niya, manalangin ka. Ganyan. That time, hindi ako palabasan ng Bible. Pero that time na bago ako manalangin, nagtry ako mag-open ng Bible. And masabi ko na sa mga maliliit na part ng Bible na binabasa ko, nare-reveal sa akin ng Panginoon. Meron doong isang beses na, I have plans for you. Jeremiah 29:11. Hindi ko pa alam ibig sabihin at that time, kasi hindi pa ganun kalalim yung sa Panginoon. Pero knowing na merong isang being na meron siyang plano sa buhay ko kahit ako ay bedridden. Masasabi ko na, yun, unti-unti nakikilala ko ang Panginoon through that. So, kumbaga talaga, doon mo mas lalong naunawaan kung sino ba yung Panginoon sa buhay mo. During that time na wala kang magawa, hindi ka makabangon, hindi ka makakilos, no? Parang kakaiba talaga, DJ Jazz. Pero alam mo, DJ Rock, mahirap yun kasi parang you're just hoping for something. Pero yung glimpse of hope na yun yung nagtulak sa kanya to continue her life, Grabe. Maraming mga gano'n. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, mga ka-TikTok, dumating po ba kayo sa point ng buhay niyo na parang purposeless, parang end point na to. Parang ito na yun, dulo na to. Parang wala nang magagawa after this. Parang gano'n. Pero there could be that glimpse of hope pa rin. Nung na-share ngayon na bedridden siya, parang I just remember yung situation ni nanay ko noon, which is my lola, nung inalagaan ko siya, na wala rin ako ibang magawa. Siyempre, hindi na siya makapag-Bible study. So, what I did is, yung radio station na ito, dahil nga may mga magagandang music, may mga sermon, may mga inspiring na stories, yun yung piniplay ko sa kanya that time. At talagang kahit man hindi siya Adventist, pero through that
station na yon na AWR na pinapakinggan po natin ngayon mga ka-TikTok, talagang nakilala niya yung Panginoon. Talagang alam mo yun, umiiyak siya, nauunawaan niya yung mensahe ng Panginoon, at talagang yun yung tinake ko na opportunity para i-introduce yung Panginoon sa kanya. Kasi talagang matalas pa rin yung tenga niya, Exactly. diba? Kahit na bedridden na siya and Kaya all. for sure mga ka-TikTok sa mga oras nito, maybe may mga nakikinig sa atin ngayon DJ Jazz na nakahiga o nakaratay sa kanyang higaan dahil sa Totoo. kanyang kondisyon. Aba, ikaw ka-TikTok kapatid na nakikinig ngayon, nawa maging inspirasyon ng story ni Ate Mabel na hindi pa katapusan. May pag-asa pa rin. Kahit hindi ka man makakilos, makagalaw, makabangon, may pag-asa pa rin para sa iyo. Pero paano paano mo na-overcome yung from bedridden? Ano yung nangyari sa'yo afterwards? I-share ko lang saglit. Kasi may kapitbahay kami noon na may lupus din pala. Tapos 3 years lang inabot ng life niya. Namatay na siya. Tapos ako that time parang bago lang Ang ako. discouraging naman nun. Oo, sabi ko dapat hindi ko na lang nalaman. Oo nga, ano ba yun? Kasi na-depress ako talaga. Totoo. Kasi yung mind ko, feeling ko healthy ako. Kasi nasa 19 nasa kasiga-sigan eh. Pero nung nalaman ko yun, sabi ko, 3 years na lang ba yung Kaya life naman ko? pala, Ganyan. totoo. 3 years na lang ba? So, tas dumating yung question na yun, para sa'yo, ano yung buhay? Parang pag nasa bingit ka na pala, parang hindi mo na maiisip na magliwaliw, na mamasyal, mag-travel, exactly. ganyan. Ano na yung pinaka-importante? Exactly. So, naisip ko na, salvation. Salvation. And looking back, siguro pinaranas sa akin ng Panginoon kasi mahal niya ako, gusto niya ako ma-save. Totoo. Wala siyang ibang gusto sa akin kundi ako yung maligtas. And siguro, kung 19 ako at hindi nangyari sa akin yun, nako, yung background ko when I was high school, malala. Siguro dire-diretso ako hanggang ngayon. Pero praise the Lord at binago ako ng Panginoon kahit na dun sa proseso ng mahirap and painful sa akin. Grabe. Pero alam mo, DJ Rock, I've seen her kasi nga yung sister ko is actually, yung asawa ng sister ko is pastor sa church nila before. And kung sa mga nakakilala po kay Ate Mabel, alam na alam po at kitang-kita ninyo yung dedication niya and the Lord's work. And hindi man natin alam yung story, pero nakikita natin yung outcome. And imagine, yun yung story behind of what she's doing right now. Talagang mabuti ang Diyos, napakabuti po ng Diyos. Na akala natin yung mga paghihirap natin sa buhay is way for us to ma-down tayo sa buhay. No, it's actually God's way na ito yung plano ko para sa iyo. Exactly. Para ma-realize mo na gusto kong iligtas ka pa doon sa mga karanasan mo na makakapagpalayo sa'yo sa akin. No? And imagine, this draws her closer to Jesus. Amen. Kaya naman Ate Mabel, ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo o para sa'yo? What are the changes na nangyari? Masasabi ko ang changes malaki sa family. There was a time na hindi kasi lahat ng family members ay Adventist. Hindi lahat ng siblings Adventist. And ang Siguro, dami nyo, imagine. 2 o 3 Oo. lang kaming active. Tapos pag Oo. hindi pa ako nagsimba, hindi rin simba yung iba. So one time, nung seryoso ako sa pagkilala ko sa Panginoon, meron akong isang sister, sinabi yung sister. Okay. Meron akong isang kapatid. Okay. Sabi niya, Adventist ka pa naman. Ganyan. Tapos sabi ko, bumalik ako sa kanya. Sabi ko, umiyak ako. Hindi ibig sabihin na Adventist ako. Wala na akong karapatang masaktan. Parang Perfecto hindi ako na. nagkakasala. Totoo, Sabi ko, totoo. kaya nga ako nagsimba eh. Sabi ko, kaya nga ako nagsimba kasi kailangan ko ang Panginoon. Parang meron lang akong parang sa loob ko na hindi pwedeng mamaltrato yung Panginoon. Kung nadamay pa siya, ganyan. Parang ganun yung sa akin. Tapos every time na galing ako ng Bible study, ganyan, uuwi ako ng bahay. Siyempre medyo late na, hindi naman nakakaintindi yung parents ko. Iniisip ko palagi, Lord, tulungan niyo po ako na ipaliwanag sa kanila na galing ako sa ganito. Even my face, yung facial expression ko, yung pagkasalita ko, sana hindi po ako galit or gano'n, hindi ako masagot. And nagugulat sila kasi kilala ako na palasagot. Kilala ako na palasagot. Before magkasakit. Palasagot, nagsasalita ng hindi maganda. Tapos, ang hirap pala na
ipakita mo na unti-unti ka nagbabago. Exactly. Lalo na sa pamilya mo, no? Nakilala Yes, ka. Kilala ko to, hindi yan ikaw. Pero kapag pala naging unti-unti, kung naging consistent, by God's grace talaga, sila mismo magkasabi. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi mo ba ako nakikita? Nagbago na ako. Hindi. Sila yung magkasabi na nagbago na yung kapatid mo. Nagbago na siya. One time, sabi ng sabi ng father ko na nakita niya ako na nagbabasa ng Bible sa madaling araw kasi wala kaming kwarto. Parang isang ano lang kami. Tapos sabi niya, yung anak mo ba naman yan? Natutulog pa ba yan? Puro na lang Bible. Bago matulog, nakikita ko nagba-Bible. Madaling araw, nakikita ko naman natutulog pa ba yan? Ganyan. Tapos, alam niyo yun, sabi niya, narinig ko, sa lahat ng anak mo, sabi niya, sa lahat ng anak mo, yan ang hindi sumasagot. Sabi ko, wow, parang dati sa lahat ng anak mo, Yun yung pala sagot. yan ang pala sagot. Parang isusumpa ka na ng magulang mo, pero that was the time na parang, ako ba talaga yun? Ako ba talaga yung sinasabihan na hindi sumasagot? Sa kahit na anong bad na names, nililabel mo yung anak mo ng ganyan, never mo siyang marinig na sumasagot. Pero yun, sa Panginoon lang talaga yun. Yung changes, parang wala akong kahit katiting na part doon, pero sa Panginoon lang. Grabe, praise the Lord. Totoo yan, kasi the more we draw closer to Jesus, parang nare-reflect natin yung ugali din ni Kristo. Hindi man natin napapansin, pero unti-unti talaga nababago tayo. So, kanina sabi mo parang ikaw lang yung, konti lang kayo na Adventist. So, ano nangyari? Did they also join the Seventh-day Adventist faith? Yes, praise the Lord. Yung youngest namin, na mahinga na siya, cancer. Yung sister kong isa, active sa church, clerk. Tapos yung brother ko, kasi may mga nag-backslide. Pero alam niyo yun, parang unti-unti, bumabalik sila at bumabalik sa Panginoon. Tapos pag naririnig mo sila, kasi ito kasi si ate, ito kasi si ganito, ganyan. Nakikita ko kasi na yung dedication niya sa Panginoon. Pero nakakapangilabot, nakakaya sa Panginoon pag ikaw ang tinuturong dahilan. Yung mother ko din, through Elsie. Lifting Christ. Hello Elsie. po. Pandemic, ay nakikinig yung mother ko. Wala siyang magawa kasi kami ay nakakulong lang. Sa bahay. Sa bahay. Tapos lahat ng mga family members namin nagkaroon ng COVID, tapos kami lang, nakaseparate kami. Wala siyang magawa kundi makinig sa pinakikinggan ko. Kaya si mama ay naano sa Lifting Christ, tapos inaralan na ni Pastor Yong. And ngayon, Adventist na din at nangaral si mama. Grabe. Hi, Ma. Wow, nakakilabot DJ Jazz. So talagang, alam mo yun, hindi mo kailangan pwersahin yung isang tao na, na maniwala din sa faith na meron ka, kundi ikaw yung magiging living Bible sa kanila. Yung ibig sabihin, yung buhay mo, yung magiging Bible sa kanila, na makikita talaga nila na, wait, talagang, totoo pala talaga. No, na parang kayang baguhin ng Panginoon yung isang tao na kilala ko na hindi ganyan yan dati. No, talagang alam mo yun, siya yung naging isang liwanag sa kanilang pamilya, sa dami ng kanilang pamilya. Totoo. At imagine mo, siya pa yung may matinding sakit, pero siya yung ginamit ng Panginoon at the same time, para maging liwanag sa pamilya na iyon. Alam mo, DJ Rock, parang sa atin, paano mo sisisihin ngayon yung lupus? Kung yung, Exactly. yung karanasan na yun, yun yung nag-akay sa'yo at sa napakarami pa to actually accept Jesus in their lives. Kaya purihin ng Panginoon sa mga pagsubok din naman. In spite na ayaw talaga natin ng pagsubok, ayaw natin ng mga pagkakasakit, and hindi yun gusto ng Panginoon. Exactly. That's not God's ideal, na maranasan natin yung mga ganun. Pero the good thing is, sabi nga, di ba sa Romans 8:28, all things work together for Amen. good to those who love God. Talagang, there could be a way out of it. Meron tayong pwedeng matutunan out of those bad things na nangyayari sa buhay natin. At talagang yung sinasabi nga na only God can turn trials into triumph, mess into a message. At talagang, alam mo yung test into a testimony na, nga sabi mo nga, DJ, sabi mo, hindi natin masisisi yung lupus na parang, Lord, bakit ako ba? Sabi mo, paano kung hindi nangyari sa'yo? Do you think na mako-convert yung family mo, magiging isa kayo in faith? No, for sure, hindi ganun yung buhay. Totoo. Ikaw ba yung Mabel ngayon? Posibleng hindi talaga. Hindi. Kaya talagang, praise the Lord, even or amidst of your situation na hindi maganda o kahit na nasa kalagitnaan ka ng sakit na meron ka ngayon, no? So talagang grabe. Saludo talaga kami sa Panginoon, no? Amen. Na talagang
grabe niya gamitin yung bawat isa sa atin, ano man yung kondisyon na meron tayo. Pero God knows us so much and God knows us too well para alamin kung kaya ba natin to o hindi. Alam mo yun? Kasi alam mo, kung sa akin nangyari yun, hindi ko rin alam kung ano mangyayari sa akin. Exactly. Pero for her, I believe she's a strong woman eh. Kaya sa kanya Meron talaga, kasing, oo. may mga personality kasi siya na nagmamanifest talaga na she's brave. Kung dati nga palasagot eh, no? Oo nga. So at least, palasagot din sa Panginoon. In a way na sinagot niya yung calling ng Panginoon. Amen. Kaya talaga sabi nga 'di ba sa Bible na talagang hindi aalon ng Panginoon yung isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Totoo. Without Him, of course. Totoo. No? Yes. Kaya talagang praise the Lord talaga sa lahat ng pangyayari. DJ Jazz? So finally, after no, ng karanasan mo, ano na yung mga naging commitment mo sa Panginoon? Isa sa mga dreams ko po kasi ang maging missionary Mhm. sa malalayong lugar. Mhm. Pero one of my friend and yung mother ko din nagsabi, maging missionary ka, may lupus ka. So, hindi natin alam kung kailan magiging active yung lupus mo. So, kapag nasa malayong lugar ka, baka mapano ka. So, praise the Lord naman kasi maraming mga kapamaraanan ng Panginoon kung saan sinasagot niya yung panalangin ko maging missionary at kung saan man ako naroon ngayon. Yes. I am a missionary. Totoo. Praise the Lord. Totoo. Kitang-kita yun, DJ Rock, na kahit saan siya naroon, she's being a light. Nagiging liwanag talaga. Yeah. And alam mo, ang pinakauna kasing missionary place natin is yung Is our home home. natin. Is yung Yes. family natin. Kung dun pa lang, nakita mo na naging successful ka, yun na yun. You know? And then after the home, our surroundings, yung Amen. environment natin, kapitbahay, and even the nearest church that we have, doon tayo una nagiging mga missionary, Kaya naman talaga sa ating Mabel, pag nakita niyo po yun, abay, very active sa kanila pong simbahan. Aba, Praise kahit the nga Lord. po, taga-Tondo sila, pero nung merong Bible study series with Kuya Ron doon sa Leland, aba, pumupunta ang buong church nila at kasama siya. Amen. Doon ko siya nakilala. Saan banda yung Leland? Doon pa sa, saan nga yan? Bayasa. Caloocan, Baysa, Baysa. doon, di ba? So, Baysa. imagine mo, malayo yun, pero talagang isang church sila ng mga kabataan na umaatin doon. Ganun kasi yung desire talaga nila to learn and to grow. Exactly. Kaya talaga naman po mga ka-TikTok na nakikinig ngayon, ano man yung kalagayan mo, ano mang sakit ang meron ka, aba, hindi po yan dahilan para tayo hindi makisangkot sa gawain ng Panginoon o magiging daan pa yan para mas lalo nating makilala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya naman po, medyo puputulin lang po muli natin ang ating kwentuhan at ating pong pakinggan ng isang napakagandang awitin na may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya lahat sa wakas.
At andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok with AWR. Bago po tayo magpatuloy, ay binabati po natin ang lahat na nakasubaybay pa rin sa atin ngayon. Ano? Hello, hello. And Yes, regards ang sa inyo ating mga dyan. timbahay, ang ating mga nanay, Oo. ating kuya, may And ngipin man na wala. Yeah, salamat sa inyong mga comments at sa inyong mga responses at mga Mm. reflections na rin naman, ano? Sa nakikinig, sa naririnig nating story ngayon. Kaya naman kung kayo nakaka-relate talaga, mag-comment kayo dyan. No? At para malaman din po namin ang inyong mga saloobin. At maaari ka rin mag-promote din dyan sa ating mga libreng mga aklat dyan na Yes, kung gusto niyo pinamimigay. po na magkaroon ng mga aklat na makakapag-grow ng inyong relationship sa Panginoon, narito po ang aklat na Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Talagang hope ho. Hope Oo talaga nga. yung ating Hope na hope talaga. pinopromote natin sa story natin ngayon. Pag-asang daig ang bukas. Ayan. Meron ding lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. 10 Commandments Twice Removed and Explore. Lahat po ito ay libre. Kayo lamang po ay mag-text o tumawag sa 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Ayan, so gusto ko rin pong imbitahan ang ating pong mga ka-TikTok na kung kayo po ay may mga kwentong pagbabagong buhay, ay maaari nyo rin pong ibahagi at baka kayo na rin po ang aming susunod na maging guest dito po sa aming studio sa AWR 89.1 FM. Aba, makontakin nyo lamang po kami sa 0918-9447-891. Ako kami po ay friend ninyo sa inyo po mga messenger o Facebook. Aba, pwede nyo rin po kaming i-message para makontak din po namin kayo. Kasi meron na tayo DJ Jazz, di ba, before na listener lang, pero naging guest din natin. Tama Oo, ba? totoo yan. Malay nyo, kayo na ang susunod na magiging guest po namin dito ngayon. Ayan, kaya naman ngayon sa ating pagtatapos, sa ating Mabel, no? Ayan, so sino na ba si Mabel after niyang ma-encounter si Christ sa kanyang buhay? O ma-experience yung talagang ganong klase ng experience sa kanyang buhay? Siguro masasabi ko na si Mabel ngayon ay resilient. Hindi siya basta-basta sumusuko agad sa kaunting ano lang yan napagdaanan ko na mas marami pang pagsubok. Parang gano'n na katulad ng ibang mga generation ngayon na konting ay depressed na or ganyan. Siguro ngayon mas inaano ko ano kayang plano ng Panginoon sa akin? Bakit ko nararanasan to? Bakit kaya ganito, ganyan. And sabi ko nga kanina, di ba pala sagot ako before. Pero ngayon pala tanong ako sa Panginoon. Meron kaming open communication na, Lord, ano pong ano nyo dito? Ano pong plano nyo dito? Bakit po ganito, ganyan? Sabi nyo po sa ganitong verse, ano po kaya? So, yeah. Panginoon naman magiging palasagot sa'yo. Siya naman ang palasagot. And most especially, si Mabel ay in love ngayon sa Panginoon. Praise the Lord. Totoo yan. And pag in love ka, marami kang magagawa na hindi mo akalain nagagawa mo para sa Sabi nga, Panginoon. when you're in love, everybody knows. Amen. Everybody knows talaga. Amen. Totoo. At Kaya pala, contented, Contented na single. at single. Pero alam mo, Mabel, parang nakikita ko na ang dami pang plano ng Panginoon para sa iyo. To think na you're turning 40 and you're very healthy ngayon. Talagang mabuti ang Diyos. Malay mo matutupad pa rin yung mga visions and dreams na maging missionary sa malayong lugar. Yeah. Wow. Oo nga. At talaga sabi nga, naging resilience na siya. Kumbaga talaga, nagiging positibo yung mga negatibo na pangyayari sa buhay niya. Na parang, nako, ano ka lang, kumbaga, wala lang akong pambayad ng tuition fee or ng pambayad ng upahan. Lupos nga yung pinagdaanan ko no? Parang alam mo yung talagang agaw buhay ng mga sitwasyon. So, kumbaga parang, alam mo yun, nakita ko na inalaw ng Panginoon sa buhay mo yan para yung mga darating na mga pagsubok pa sa buhay mo, talagang hindi na makaka-apekto pa sa'yo, kundi mas lalo magiging stepping stone sa'yo para mas lalo kang mapalapit sa Panginoon. Saka, hindi biro yung maging resilient ka. At talaga, i-claim mo sa sarili mo na resilient ka. That means, alam mo na kahit anong pagsubok pa yung dumating sa buhay mo, meron kang matibay na sandigan. At ang hirap matatag, lalo na kung may karamdaman ka na hindi mo alam kung kailan ka atakihin, hindi mo alam kung kailan, at talagang unpredictable, no, yung kanyang sitwasyon. Pero minsan, DJ Rock, yan yung way ni Lord para maging dependent ka sa Kanya. No, tama. Parang every time you give your life to God kasi talagang alam mong, Lord, anytime this could happen, di ba? Hindi mo alam kung gigising ka pa ba, kung makakagalaw ka pa ba, kung makakilos ka pa ba. Totoo. And knowing na wala ng steroid. Kasi yung steroid kasi siya yung nagpa-function sa internal organs mo na maging okay Pero pag tinanggal mo yung lupo, yung steroid, may
baka huminto bigla yung heart mo, yung function ng ano mo. Grabe. Ibig sabihin, si Kristo yung naging steroid mo. Amen. Na siya yung talagang, alam mo yung Sustain. kumikilo sa buto mo, sa mga kalamnan mo. Totoo. Kasi grabe, hindi talaga basta-basta yung kanyang sakit na kala mo, lagnat lang o ubo lang na pwedeng normal na gamot. Hindi. Talagang, ay, praise the Lord talaga, Ate Mabel. Gusto ko tuloy tanongin, Ate Mabel, ano yung gratefulness mo everyday? Mhm. Paano ka nagpapasalamat sa Diyos na, totoo yun, imagine, you don't know. Anytime your heart could stop, di ba? Ang malaking pinagpapasalamat ko, pagkagising ko sa umaga. Kasi yung knowing na, Lord, ginising mo pa ako. Kung ako yung Panginoon ng buhay ko, hindi na kita gigisingin, Mabel. Sa kasalanan mo. Parang gano'n, parang sa kasalanan mo, wala akong pasensya. Ako. Pero tuturuan ko ng Panginoon, praise the Lord. Kung ako talaga, wala ng second chance, third chance, si Mabel. Kasi alam ko yung kasalanan niya. Pero dahil binibigyan pa ako ng biyaya ng Panginoon everyday, binibigyan niya ako ng lakas. Parang miracle na lang, Totoo. biyaya na lang yung nagsustain sa akin everyday. Amen. Praise the Lord. Grabe, no? Imagine. Pero totoo yan, Mabel, no? Parang, kung iisipin natin, parang every one of us is not worthy talaga to wake up every day. Pero imagine yung grace ng Panginoon na gumigising tayo. Pero ang tanong, are we thankful? Yeah. Nagiging thankful ba tayo? Parang minsan we take or parang took advantage or take Exactly. advantage yung buhay na meron tayo. To the fact na akala natin, ang haba-haba pa ng buhay natin. Pero yung buhay natin, it's really short and fleeting. Na you Yeah. never know what's gonna happen next, di ba? Yeah, lalo na siguro kung ako yung nasa condition, nasa kalagayan yun, ano, parang grabe siguro yung magising ako o yung makahinga ako every second. Parang napakalaking utang na loob ko talaga sa Panginoon. Kasi nga, like, sa condition mo, hindi mo alam kung kailan mag-stop yung heart mo, hindi mo alam kung kailan ka tutumba dyan. Kasi biglaan lang yung ganyan, di ba? So talagang every gising is a blessing. Amen. At every bit, no, every second na pumipintig ang iyong puso ay talagang sa Panginoon lahat. Merong isang beses na nagising ako from, nasa recovery room na ako. Tapos, bawat hinga ko, masakit. Parang ayaw mo nang huminga. Kasi painful talaga. Tapos sabi ko, ang sa thoughts ko lang nun, Lord, masakit to. Sabi ko, pero binigyan mo ako ng hininga. And ipinagpapasalamat ko to kahit painful. Wow. Grabe, no? Pero tayo parang tinitake advantage natin yung buhay na meron tayo, no? Kaya nga sa mga katitong na nakikinig sa mga oras na ito, nabuksan yung ating isipan, yung ating puso, yung ating lahat ng aspeto ng ating buhay na merong isang tao na talagang alam mo yun na kumbaga alam mo yun, nakikipaglaban everyday kasi hindi niya alam kung kailan kukunin yung kanyang life, na talagang alam mo yun na parang everyday niya talagang parang alam mo yun, everyday ka talagang humaharap sa hamon ng buhay. Nawa tayo mga ka-TikTok na nakikinig ngayon, nawa hindi natin sayangin yung bawat segundo, bawat minuto, bawat araw na meron tayo na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Totoo. And I wanna remember, DJ Rock, yung mga tao na nasa ospital ngayon. Yeah. Yung mga tao na nakikinig, na naka-bedridden talaga Exactly. sila. Or to the point na you are at the brink of your life na parang hindi mo alam kung may bukas pa. Well, whatever life may brings, may bukas pa o wala, the thing is, if you surrender to God right now, salvation is there for you. Amen. Kung ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon, alam ng Diyos kung paano ka ililigtas. Exactly. Kailangan mo lang talaga mag-surrender sa Kanya. Amen. Alam mo, Mabel, gusto ko tuloy malaman, how do you plan your future knowing na ganyan yung sitwasyon? Yeah. Diba? I'm planned my future daily. Meron akong goal, parang nasa end goal na ako agad. And my end goal is salvation. Hindi lang salvation ko, ang pinapanalangin ko, salvation ng family ko. Sabi ko, Lord, do whatever it takes. May balik nyo lang sila sa paanan ninyo. And sometimes, ready ka na ba? Sabi ng Panginoon, ready ka na ba? Paano pag nasaktan sila? Paano pag masaktan ka? Lord, yung salvation ng soul nila, mas importante. Kesa yung makamit man sila ng ganito, ganyan. Parang mas, for me, yung salvation talaga ng isang tao. Iniiyak ko talaga sa Panginoon yan kapag may nangyayaring iba. Wow, grabe DJ Jazz, no?
Parang wala pa tayo sa pabaon, pero parang nagbibigay na ng baon na sa atin si Ate Mabel, no? Kaya talaga mga katiktok, kung meron kang baon, i-comment nyo na po yan, no? Kaya so, ikaw, Ate Mabel, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga listeners ngayon, sa ating mga viewers at the same time? Sabi ng Panginoon, I have a better plan for you, Mabel. I have plans for you. And sometimes, kahit na ganito yung nangyari, sabihin na natin, victorious ako ngayon, pero hindi natatapos doon. Every day ay nananagumpay tayo, right? And at times, ako ay nade-discourage pa din. Siyempre, nade-discourage tayo, umiyak tayo sa Panginoon. Pero one time, narinig ko sa isang sermon, even our cries and sighs ay worship sa Panginoon. If ibibigay natin, if iiyak tayo sa harapan ng Panginoon at hindi sa ibang tao, iyak tayo sa Panginoon. And one time, umiiyak ako sa Panginoon. Lord, sabi mo, you have better plans for me, pero bakit ganito? Lord, sabi mo, pinangako mo sa ganito, ganyan. Pero ano tong nararamdaman ko ngayon, ganyan. Then, dumating sa Bible ko yung sabi, sa isang friend ko, nakita ko yung post niya. Nangusap sa akin ng Panginoon, sabi, Paul almost lose heart. But, he looked at the cross. Amen. And, personal ko yan, Mabel almost lost heart. But he looked at the cross. Amen. At nakatagpo ko ng pag-asa. Nakaka-relate ako kay Paul. He was single, right? Single siya. Nag-missionary siya. May sakit din siya. And siguro at that time, nung marami siyang pagsubok, wala siyang matakbuhan, wala siyang maiyakan. Sabi ko, Lord, wala rin akong maiyakan. Pero sabi na shoulder na may iyakan. Pero sabi ng Panginoon, may floor kang maluluhuran. Lumapit ka sa akin. Ayan. So siguro, yun ang may papabaan ko sa ating mga listeners. Kahit na wala tayong someone, pero nandiyan ang Panginoon para sa atin. At napakahirap kapag ikaw ay nakahiga sa kama na umiiyak ka in pain. Walang makarelate sa'yo kasi sa'yo lang yung pain na yun eh. Masabi man nilang okay lang yan, matatapos din yan. Pero ikaw yung nasa pain eh. Totoo. Pero isa lang ang nakaka-relate sa'yo ang Panginoon. Alam ng lahat ng Panginoon ng bawat pag-iyak mo at hindi masasayang yan. Amen. Sa tulong ng Panginoon. God will never waste Amen. our pain. Amen. Ako, DJ Jazz, yung naging baon ko dito. Sabi nga ng isang preacher na, if you cannot fly, run. But if you cannot run, walk. But if you cannot walk, crawl. Whatever you do, keep on going and keep moving forward. Ayun yung nakita ko sa life niya na kahit na hirap na siya at nasa ratay na ng kamatayan halos, no? Eh talagang ginapang niya para talagang, alam mo yun, lumapit at talagang lumuhod dun sa paanan ng Panginoon. At ang kwento talaga ni Ate Mabel ay naging inspirasyon, especially sa may mga sakit na nakikinig ngayon, na may pinagdadaanan physically, na hindi pa yan huli para sa inyo. There's still hope in Christ for you. Kung nagawa niya kay Ate Mabel, kaya rin niyang gawin sa'yo, katiktok. Ikaw, DJ Jazz, ano yung magiging baon DJ mo? Rock, there's always a glimpse of hope. Amen. Sa lahat ng parte ng buhay natin. Always, parang cling on that glimpse of hope na ino-offer ni God sa'yo. And sana dumating yun sa point, gusto ko yun, yung you're in love with Jesus. Sana dumating tayo sa point ng buhay natin na we are really, really in love with Him. Amen. Kaya naman maraming salamat mga ka-TikTok. Maraming salamat Ate Mabel sa pagsama. At maraming salamat din po sa ating pong mga sumama sa atin tonight. Patuloy pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. Dito lang po sa AWR 89.1 FM. Ganoon din po sa aming Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito si DJ Jazz na nagsasabing, Just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang Rocky Road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban.
Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.